morning mga sir. So tamang duty muna tayo. So bigla tayong pinag-duty ni Sikan Engineer. So nakiusap naman siya. So ikukwento ko muna sir bakit pinag-duty ako. Kasi yung purifier namin dito suka na suka. So tumataas yung EPO sludge namin. So ngayon nagkakape ako. So yung oras dito is mag-alas 4. So tinawagan ako mga 3:30. So, una yung mga sir, sobrang pagod na talaga ako, puyat na puyat ako. So, kanina mula umaga, nagtrabaho kami hanggang hapon. So, umakyat na kami mga 4:30. Tapos nag-aantay kami na mga 9:30 kasi sabi nila alis. So, ako, antay ako ng 9:30. So, naka-coverall lang ako sa kabina kasi nag-aantay ako ng standby kasi di ba sabi ko nga dito sa Korean Diesel yung oiler dito ay kasama sa standby sa taas. So nag-assist kami ng lubid, tumutulong kami sa mag-secure ng lubid o magpagtikit sa puerto, tumutulong din kami. So ngayon pag mga 10 bigla kaming tinawagan. Pinababa kami dito ng mga engineer. Nag-prepare lang kami ng gamit para dun sa hot scooper. Kasi yung hot scooper mga sir is ang kwento kasi ng AB dun, okay na sana yun kaso ang pinakialaman ng chief engineer namin dun, yung chief engineer kasi namin dito, magaling din sa utang yung mga kurikong dito. Kasi nakakabuisit na lang minsan yung trabahong madali. Sobrang tagal kasi hindi ko alam, parang nag-graduate yata sa mga online class. So yung hot scooper parang tawag nun yung gulong niya parang anong tawag nun yung na lumisan tawag nun, nakalimutan ko sa Tagalog yung basta parang hindi siya nagsentro sa may release niya. So nag-prepare kami ng gamit doon, yung hydraulic jack. Yun lang, pagkatapos nun, pinakit kami ni Permero. So nakakit kami siguro mga 11. So natulog ako naghahabol ako ng tulog. Kasi sabi ng AB, bukas ng umaga ng hapon yung alis namin. So pag tulog ko mga 11:30 o 12 na ako nakatulog. So alas 2 na naman mga sir, tumawag naman yung kadete namin dito, yung tawag kasi sa kadete dito, API. So apprentice engineer, API, ganun yung mga tawag niya dito. Bigla kami tinawagan alas 2 kami ng dalawang oiler. Nag-apo yung namin, yung yung sludge. So grabe yung ako. So mamaya ipapakita ko sa inyo doon kasi mag-alas 4 magsa-sounding tayo doon. So tapusin ko na yung kape ko dito tapos mag-sounding tayo doon. Parang nababad trip nga ako. Ilang oras na yung tulog ko, pero siguro hanggang na ako dito 7:30 ng umaga. Tapos baka pahinga din ako, tapos balik na ako dito 12:30 or 1:00. So mamaya malalaman ko yan kung anong sasabihin ng mga kurikong dito sa akin. So kita-kits tayo maya mga sir, mag-alas 4 dahil mag-sounding natin yung EPO sludge. Yun naman kasi yung tumataas doon kasi kanina yung last sounding ko doon 80, tapos nung tumawag sa akin si Sigan Engineer nag-81. Hindi ko alam kung anong sakit ng purifier na yan, basta suka ng suka. So bahala sila, ayaw ko rin makialam. Alam niyo kasi dito sa Korean Diesel ang oiler dito parang wiper lang, no touching. So monitoring tayo. So kita-kits tayo maya mga sir pagkatapos ng kape ko, pampabuhay lang ng dugo. Let's go! A few moments later. So good morning ulit mga sir. So magano tayo, mag-sounding tayo. So ang oras is yan 4:05. So punta tayo sa purifier room. Tingnan natin doon kung kumaapaw pa. Ay, wala akong tulog. So bali magsa-sounding lang tayo dito. Monitoring lang every 30 minutes. Pagkatapos nun, tambay naman tayo doon sa control room.
dito. Yung langis. Grabe yan dito yung langis kanina. Itong mga nilinisan namin kanina, mga alas 2 na madaling araw. Oh, ayan oh. So dito siya umaapaw. Hindi ko alam bakit umaapaw yan dito sa discharge niya. Ito. Ayun oh. Ito yung purifier namin. So ayan oh. Yan. Grabe no. Grabe yung permission ng mga kure ko. So magsa-sounding muna tayo mga sir. So ito yung sounding pipe ng EPOS Lods. So yun ang alarma. Nag-alarma mga sir, ayan o. Engine room after build swell high level. So tawagan natin yung engineer. Bahala sila dyan. Sila magta-transfer niyan eh. So update ko yung mga sir. So tawagan natin si Sikan engineer. Paalam natin sa kanya na nag-alarma yung build swell after. So na yung number dito ni Bubuk. Sikan engineer 29. Tawagan natin 29. Hello sir, good morning. I'm sorry to disturb you. Engine room after peak build swell high level alarm. After peak. So I never acknowledge, only stop form. So it's okay. Yes sir, after peak. So it's okay, no problem. Okay sir, good night sir. Yes, sir. Kawawa naman si Gundo, grabe yung ano mo talaga yung boses ng ng tao, yung puyat. So yun nga, sinabihan ko lang siya na nag-alarma. Kasi dito nga mga sir, di ka tulad sa Japanese company na pag ganyan, siyempre di guardia kami. Pag ganyan after peak bills will transfer mo na yung pupunta sa bills tank. So dito mga sir, hindi ka talaga pwedeng gumalaw. Hindi ko alam kung bababa yun eh. Pero sa tingin ko hindi yung bababa. Pero hindi ko lang in-acknowledge yung niya. So ayan ako lang. Nakalagay kasi dito lang eh. Stop horn yung niya. Stop horn tapos acknowledge alarm. So sa iba yan parang parang ganun yata, nakalimutan ko na rin eh. So yun mga sir, iwan ko kung bababa yung Segundo, pero hindi bababa yung kasi puyat din kasi yun si Segundo. So Segundo namin dito is 27 years old, parang bata. So kung sa mga diskarte lang mga sir sa trabaho, wala. Magaling lang sila sa papeles, pero kung sa trabaho, mga diskarte sa trabaho, di katulad ng mga Pilipino talaga.
pag mga diskarte sa trabaho, grabe yung mga idea ng mga Pilipino. Dito, papeles lang. Mga trabaho nga dito mabibigat, ayaw nila eh. Kami lang ng oiler dito. So, bahala sila dyan. Basta, hindi ko in-acknowledge para hindi na alarma ng alarma. So, yun lang mga sir. So, ang oras natin is, anong oras pala kaya lang? Alas 4 Gs. So, mag-aantay tayo dito. Every 30 minutes, magsasounding lang ako dito hanggang 7:30. So siguro mga 7 magre-reading. So hindi ko na ipapakita yon dahil busy na kami niyan sa mga alas 7. Siguro mga 7:30 pakitin nila ako or alas 8. So mapapahinga na ako dito. So yun lang mga sir yung video na share ko sa inyo. So please like and subscribe my YouTube channel. So para updated kayo sa mga video natin na i-upload dito sa channel ko at saka kung anong sistema dito ng Korean. Alarma pa. Let's go!